Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong YouTube channel Papa Dudut. Sumulat po ako para magbahagi ng aking storya na matagal ko nang gustong i-share sa inyo. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Patrick, magti-31 this coming December 22, 2023. Nagwo-work ako bilang casino dealer sa Okada, Manila at usually panggabi ang duty ko. Kaya nagkakaroon ako ng pagkakataong makinig ng inyong programa sa tanghalian. Ngayon pala ay aaminin ko sa inyo na isa akong fuckboy. Sa madaling sabi, isa akong lalaking active sa sex o sa pakikipagtalik. Ewan ko ba pero hilig talaga yon ng katawan ko. Katunayan, Papa Dudut, ay 4 to 5 times a week ako kung makipagtalik. At hindi na mabilang ang mga babae at lalaking nadala ko at nakasama sa kama. Basta matipuhan ko ang isang tao, mapa babae man yan o lalaki, ay gumagawa talaga ako ng paraan para pumayag siyang maikama ko. At walang humihindi sa akin. Siguro dahil na rin sa good looks ko at charming personality. Pero Papa Dudut, hanggang sex lang ang gusto ko. Never akong nag-commit sa isang relationship. Ako kasi ang tipo ng tao na pagkatapos naming mag-sex ay wala na. Tapos na ang papel niya sa buhay ko. Well, masaya naman ako sa aking buhay, only sex that brings happiness. Yun ang akala ko. Isang araw habang kakatapos ko lang magbanat ng muscles at abs sa gym ay napukaw ang aking atensyon sa isang babaeng alam kong bagong salta lang. Maganda siya, chinita, pitit, pero sexy. Pero hindi ko siya magawang lapitan dahil may kasama siyang isang lalaking matangkad. Malaki ang katawan at ang itsura niya ay parang mambubugbog anumang oras. Kaya hanggang pasulyap-sulyap lamang ako sa babae. Pero narinig ko ang kanyang pangalan sa lalaking kasama niya. Jorisa. Tinandaan ko yon, Papa Dudut. At nang makapag-shower na ako at makaalis ng gym ay agad kong hinanap sa search box ng Facebook ang Jorisa. Sa kasamaang palad ay hindi ko nahanap ang babae sa social network na yon. Pero hindi ako nawala ng pag-asa noon dahil alam ko na magkakaroon din ako ng pagkakataong makilala ang babaeng yon sa mga susunod na araw. Yun nga lang, kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay hindi ko na nakita pa ang babaeng yon. Nakaramdam ako ng lungkot pero nagpasya na rin akong mag-move on. Inisip ko na lamang na sa 114 million na populasyon ng Pilipinas ay marami pa akong mahahanap na iba. Hanggang sa isang araw habang nababagot ako ay sumali ako sa isang group sa Facebook na naghahanap ng kaibigan, boyfriend o girlfriend at pati na rin ng mga fubo o pack buddies. At habang nagbabrowse ako ng mga post ay laking gulat ko nang makita ko ang isang pamilyar na mukha sa isang selfie, si Jorisa. Marami ang nag-comment sa post na siya mismo ang may gawa. Siguro ay dahil sa napakaganda talaga ni Jorisa at sexy. Besides ay siya lang yata ang hindi naka-filter ang selfie kaya litaw na litaw talaga
ang kanyang ganda. Papadudot wala akong inaksayang panahon noon at dali-dali kong inad ang kanyang Facebook profile once na makonfirm kong siya na ngayon. Siguro'y naghintay lamang ako ng ilang oras at inaccept niya ang aking friend request. Dali-dali ako nag-message sa kanya sa Messenger at nagpakilala sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na nakita ko na siya isang beses sa gym na pinapasukan ko. After an hour, nag-reply siya sa akin at natatandaan daw niya ako. Katunayan, inamin sa akin ni Jorisa na napukaw ko raw ang kanyang atensyon dahil ang hot ko raw. Natuwa naman ako sa aking nabasa at parang gusto kong tumambling na noon sa sobrang pagkatuwa ko. Pagkatapos noon ay nag-getting to know each other na kami. Doon ko nalaman na taga Sembo, Makati siya. That time she was 24 years old at 5 taon ang tanda ko sa kanya. At nagwo-work siya sa isang TV station located sa Reliance, Mandaluyong. Tinanong ko rin sa kanya kung sino yung lalaking kasama niya noong pumunta siya sa gym na pinapasukan ko. Nahalata ko ang pag-aalinlangan sa kanya pero sinagot din niya ang aking tanong. Ayon kay Jorisa, ang lalaking kasama niya noon sa gym ay isa raw sa mga boyfriends niya. Naintriga naman ako sa kanyang sinabi at pinakumpirma ko sa kanya ang aking narinig. And yes, isang playgirl si Jorisa. Katunayan noong time na yon ay inamin niya sa akin na 3 ang kanyang boyfriends. Dapat red flag na yon sa akin pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ako naging affected at sa halip ay lalo akong na-excite sa kanya. Wala akong pakialam kahit pa maging pang-4 pa ako. After all, I'm not into commitment. Ang gusto ko lamang ay ang tawag ng laman. Papadudot, naging magkaibigan muna kami ni Jorisa. Inalam ko lahat ng interest niya. Kinuha ko talaga ang loob niya, buti na lamang at madaling mahulog si Jorisa. At nang mapansin kong nakukuha ko na ang tiwala niya at sinusubukan ko na siyang ligawan. Sorry Patrick, pero hindi ako committed sa relationship other than sex. Pag-amin ni Jorisa sa akin ang gabing binasid niya ako sa pamamagitan ng video call. Napatango naman ako. Don't worry, I'm not into commitment either. Sagot ko naman sa kanya. E di ayos, nasasabik na sabi niya sa akin. Nagtaka naman ako. Ibig sabihin ba nito ay pumapayag kang maging fubo ko? Gusto ko ng clarification kaya yon ang diretsang tanong ko sa kanya. Samantala nasasabik namang sumagot si Jorisa sa aming video call. Sure, pak babe naman ako. Napaisip ako noon sa term na binanggit niya. Pak babe, usisa ko sa kanya. Kung may pak boy, may pak babe. Natatawa pa niyang sabi. Swak tayong dalawa kasi parehong sex lang ang gusto natin. Dagdag pa niya. Pero nga pala Patrick, bigla niyang wika pagkatapos. Nagtaka naman ako. Bakit? Tanong ko sa kanya. Patingin nga nung sayo, pilyang sabi ni Jorisa sa akin. Agad ko naman yung nagets at dahan-dahan kong ipinakita sa kanya ang aking malambot na kargada. Patigasin mo, request pa niya sa akin. Sinunod ko naman ang gusto ni Jorisa at hinawakan ko si Junjun at ginising. Kitang-kita naman sa mata ng ka-video call ko ang labis na excitement at satisfaction. Now it's your turn, Jorisa. Pakita mo rin yung sayo. Ako naman ang nag-request sa kanya. Mabilis namang sumunod ang ka-video call ko at ipinakita niya sa akin kung ano ang meron sa kanya. Natuwa at nasabik din ako sa aking nasaksihan kaya hindi ko na napigil ang i-explore ang kaligayahan. Sinabayan din ako ni Jorisa at ang sumunod na mga minuto ay umalingaw-ngaw ang aking ungol ng kaligayahan sa buong kwarto. Pagkatapos makaraos kaming pareho ay inaya ko siyang magkita ulit kami. Agad naman pumayag si Jorisa sa aking sinabi. Sige pero wag dito. Malapit lang tayo baka may makakilala sa atin. Alam mo naman 3 fubo ko.
Natatawa pa niyang wika sa akin. Naintindihan ko naman yon at pumayag na sa malayong lugar kami magkita. Sige, check-in lang tayo dun sa The Fort, suhestyon ko kay Jorisa. Go, payag ako. Pero kain muna tayo tapos libre mo ako. Natatawa niyang sabi sa akin. Pero dahil sa sobrang excitement ay mabilis akong pumayag sa gusto niya. Okay lang kung ako na ang sumagot ng pagkain at hotel namin, ang importante lang naman sa akin ay ang matikman siya. At yun nga papadudot noong araw din yon ay nagpa siya kaming magkita sa isang fast food sa Buendia. Siyempre kumain muna kami tapos naglakwat siya muna bago namin maisipang mag-check-in sa hotel. Pagpasok pa lamang sa aming kwarto ay agad akong hinalikan ni Jorisa. Sabay hawak sa aking maselang bahagi ng sa ganon ay ma-turn on agad ako. Gumante rin ako at hinawakan ko siya sa pagitan ng kanyang mga hita. Napaungol si Jorisa at doon ay tinulak na niya ako sa kama at nagsimula na kaming maghubad ng damit. Pero bigla akong may naalala. Wala pala akong baon na kondom. Agad kong sinabi yon kay Jorisa and to my surprise ay meron na pala siyang baon. Girl Scout ako, Patrick, lagi akong handa. Biro pa niya sa akin at siya na mismo ang nagsuot ng kondom sa aking buhay na pagkalalaki. Napakagat lamang ako sa aking dila habang pinipigilan pansamantala ang aking pagkaelya. Alam mo, gusto kita, biglang sabi ni Jorisa sa akin pagkasuot niya ng kapote sa aking junjun. Malinis ka at mabango, dagdag pa niya. Bakit yung mga fubo mo mga dugyot? Panunubo ko sa kanya. Tumawa lamang ng malakas si Jorisa. Mamayang kaunti naging cowgirl na siya, papadudot. Sobra talaga akong nasurpresa dahil siya pala ang tipo ng babae na dominant pagdating sa pakikipagromansa. Gusto niya na siya ang nasusunod. Okay lang yun sa akin at naging submissive ako sa kanya. Samantala pagkatapos maging cowgirl ay sinabunutan niya ang buhok ko at inilapit niya ang aking mukha sa pagitan ng kanyang malalaking dibdib. Do your role, suck it, wika niya sa akin sa Ingles. Since pareho naman kaming ex-call center agents before, kaya may pagkakataon talaga na nag-uusap kaming dalawa sa wikang banyaga. At yun na nga, nilakbay ng aking kabalyero ang dalawang bundok ng kaligayahan. Agad na umalingaw-ngaw ang ungol ng diyosa ng dalawang bundok. Sa likod ba naman ng aking kabalyero ay kahit sinong diyosa ay mapapatirig ang mga mata. Mamayang kaunti muli niyang hinawakan ang aking ulo at dahan-dahan niyang ibinaba sa pagitan ng kanyang mga hita. Alam ko na ang ibig sabihin noon kaya ginawa ko ang dapat kong gawin. Binaybay ng malikot na kabalyero ang kuweba na siyang ikinatuwa ng mahal na diyosa. Nagpatuloy yon hanggang sa pareho kaming makaraos at masatisfied. Pagkatapos noon ay ipinagtapat niya sa akin na magaling daw talaga ako pagdating sa pakikipagromansahan at sobra daw siyang nasatisfied. Ulitin natin to, Patrick, suhestyon ng diyosang si Jorisa. Tumango naman ako bilang tugon sa kanya. Talagang mauulit pa ito. Sobra mo kong pinaligaya, Jorisa, sabi ko naman sa kanya. At yun nga, papadudot, pagkatapos noon ay naulit pa yon ng maraming beses. Ginawa namin yon kahit saan, sa motel man o sa public place. Minsan ay natry pa nga namin sa isang fitting room sa mall. Risky pero enjoyable. Nag-experiment din kami. Gumamit kami ng adult toys, nag-role-playing, sinubukan ng BDSM at kung ano-ano pa. Sobra talaga kaming naligayahan ni Jorisa at inamin niya sa akin na sa lahat ng lalaking nakasiping niya, sa akin daw siya sobrang naligayahan. Pero ang buong akala ko noon sa sex lang iikot ang lahat. Hanggang isang araw ay para ako nawala ng gana at gusto ko kasing i-elevate ang aming relasyon na walang label. Oo, fubo kami pero bigla na lang akong nagnais ng mas malalim pa sana sa relationship na meron kami. At yun nga, I just realized na nafo-fall na ako kay Jorisa. Kaya isang araw ay nagpa siya akong ipagtapat sa kanya ang aking nararamdaman.
I admit, Jorisa, na meron akong nararamdamang espesyal para sa iyo. Pag-amin ko noon sa kanya, I think I'm in love with you, ang sabi ko pa noon. Nanatili lamang nakatingin sa akin noon si Jorisa. Walang imik at para bang nagulat siya sa aking ipinagtapat sa kanya. Wala ka bang balak na i-elevate ang relationship natin? Curious na tanong ko kay Jorisa. What relationship? Tila ba confused niyang balik sa akin. You know, from FUBU to real lovers. Nahihiya kong sabi sa kanya. Samantala'y nakita kong nagbuntong hininga si Jorisa pagkatapos ay nagsalita ito. I'm sorry Patrick pero I'm not into this kind of relationship. Pagtatapat niya sa akin. I have no special feelings for you maliban sa pagiging FUBU. Dagdag pa niya. Hindi naman ako nakaimik noon pero aaminin kong sobra akong nasaktan sa aking narinig. Mabait ka, gentleman ka rin. And I feel you care for me. Pero hindi kasi ako ang marrying type of person. All I want is sex. Agad naman akong tumutol sa kanyang sinabi. Huwag mong sabihin yan. May love ka pa rin. I know Patrick. Unfortunately, hindi ikaw ang lalaking yon. Diretsang pag-amin niya sa akin. At that point, Papa Dudut ay parang gusto ko nang umiyak sa harapan niya pero pinigilan ko. Nagpaalam na ako sa kanya pagkatapos. Pero habang nasa biyahe pa uwi ay hindi ko na napigilang umiyak. From there I realized na kahit ang fuckboy na tulad ko ay matututo ring magmahal. Unfortunately, na-in-love ako sa isang pack babe tulad ni Jorisa. Papa Dudut, pagkatapos noon ay bigla na lamang naputol ang communication namin ni Jorisa. Hindi na siya nagparamdam sa akin. Kahit sa Facebook ay nawala na ako ng contact sa kanya dahil blinak na niya ako. Ang huli ko na lang na naging balita sa kanya ay marami pa pala siyang lalaking FUBU bukod sa akin. Siguro mga 6 pa. Nag-launch na rin siya noon ng sarili niyang alter account at nag-post ng mga X-rated videos and photos sa Twitter. Napanood ko ng iba't ibang lalaki ang nakakatalik niya. At isa na roon yung lalaking dati kong nakita na kasama ni Jorisa sa gym. It turns out na isa pala yung adult content creator. At ito rin ang nagkumbinsi kay Jorisa na pasukin ang mundo ng pornography. Papa Dudut, sa ngayon ay tuloy pa rin ang buhay. Nare-respeto ko ang kanyang desisyon at wala na akong kahit na anong tampo kay Jorisa. Balik din ako sa aking dating gawi, ang pagiging isang fuckboy. Katunayan ay nagbabalak na rin akong pasukin ang pagiging adult content creator. Actually, nagsimula na yon nang mag-guest ako kay Cebu Milker, isang kilalang adult content creator ngayon sa Pilipinas. Pero that time ay nakatakip pa ang aking mukha ng bonnet. At neto lang taon na to ay nagpasya na rin akong ilantad ang aking muka nang mag-guest din ako sa isa pang adult content creator, si The Real Sir J. Although wala pa akong balak na magkaroon ng sariling OnlyFans o alter account, but I'm going there. Tinitimbang ko lang muna kung ano ang magiging epekto nito sa aking pagkatao, sa aking trabaho at sa relasyon ko sa aking pamilya. Kaya sa ngayon ay pinagtutuunan ko muna ng pansin ang aking trabaho bilang casino dealer sa Okada, Manila. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin at sana'y mabasa nyo ito at mapili sanang basahin sa inyong channel. God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Patrick. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga daily uploads ng mga horror stories. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
pakinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.